Kapag ba nabilhan na ng ticket ng isang TNT, on the spot, flight ka agad, or yung the same day na nabilhan ka ng ticket is flight ka na kaagad pauwi ng Pilipinas. At magkano naman ang ticket kung sakali? At paano ba yung sistema kung halimbawang may pera ka na, bubuk ka ba agad ng immigration kahit na hindi mo pa nabibigay yung pera sa kanila, or magbabayad ka muna bago kanila i-book? So, yan yung mga katanungan ng mga ilan sa mga kababayan natin na sasagutin natin on this vlog. So, stay tuned mga lods. Hey, what's up guys? It's me Marlon, Just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So, share ko lang sa inyo mga lods, kaninang umaga merong nag-reach out sa atin na isang kababayan natin. Actually, nag-comment daw siya doon sa ating YouTube channel pero hindi ko kagad napansin. So, meron siyang katanungan sa atin mga lods kasi yung kanyang mister, ayan, ay isang TNT sa South Korea at kasalukuyan na nakakulong sa immigration office dahil nahuli siya. So 9 days na raw siya doon sa kulungan at tinatanong ng kababayan natin kung paano ba yung proseso or sistema para makauwi siya dito sa Pilipinas. So yung unang tanong ng kababayan natin kanina, sabi niya, ayan, first of all, shoutout ko muna si Madam IB. Ayan, nag-allow shoutout po sa inyo, Madam. Ayan, siya po yung ating nag-comment doon sa ano natin at bibigyan natin ng kasagutan ngayong sa vlog na to para magkaroon din ng idea yung mga kababayan natin kung sakaling meron kayong mga kakilala or kamag-anak, asawa, kaibigan, kapatid, nanay, tatay na nakakulong yan sa South Korea. Yan, ganito po yung proseso. Kung halimbawa man na hindi eksakto na ganito yung mangyayari sa kanila, at least meron kayong idea kung paano yung sistema pagka nasa loob na lang kulungan yung inyong mahal sa buhay. So ayan, sabi ni Madam kanina, yung unang tanong niya, pag po ba nabilihan ka ng ticket, halimbawa itong araw na to, or naibook ka ng ticket, on the spot po ba yung flight? O parang gusto sabihin ni Madam na pag nabook ka ngayon ba itong araw na to magpa-flight ka na? Siyempre, pag nabubook ka ng ticket, usually may allowance yan. Diba? Hindi naman ura-urada na pag-book ngayong araw na to, ayan, dapat umuwi ka na, so abisuhan ka na. Ang pag-book po ng ticket is usually may allowance yan. 1 day or 2 days or 3 days, ayan, bago ang flight. Pagka binook po kayo ngayon, hindi yan on the spot na ngayong araw din na to ang flight. Maaring bukas, maaring sa mga susunod na araw. So, yung pangalawang katanungan ni Madam, magkano raw ba yung plane ticket? Kung halimbawa na bibili ng o ibubuk ka na ng ticket pauwi dito sa Pilipinas. So, wala akong masasabi na fixed na amount. Kasi ang alam naman natin na ang presyo ng pamasahe sa aeroplano is nakadepende sa season. Kung halimbawa na holiday season, halimbawa dyan sa Korea, kagaya nung sa akin dati, summer vacation ako nahuli. Kasagsagan ng summer vacation, nandun ako sa kulungan. So, nung mga time na yun, nung week na yun, napakamahal ng mga ticket. 500,000, 400,000, one way lang. Pero, after nung week na yun, sumunod na week, ayan, bumaba na yung pamasahe. Kung kaya naman na-tsempo sa atin. Yung sa akin, ang nakuha nilang ticket is around 240,000 won. So sa pera natin yan, more or less 10,000 pesos. So mura na po yan mga idol. Mura na yan mga kabayan. Kasi kagaya ng sabi ko kanina, pag na-tsempo na holiday, yung inyong pag-uwi or yung pagbili ng ticket, ayan, talagang napakataas at napakamahal ng pamasahe. So, yung pangatlong tanong ni Madam, ayan, kapag po ba meron na kayong pambayad, ayan, ibubuk po ba kayo kaagad ng immigration or magbabayad muna kayo bago kayo i-book? So, ang immigration mga lods is dumedepende din yan sa tao. Kaya nga, pag halimbawa nakakulong ang isang TNT dyan sa South Korea, tinatanong muna nila kung meron ng pamasahe. Kasi hindi magpo-provide ng pamasahe ng isang foreigner ang immigration. Sistema niyan mga lods ganito. Halimbawa, meron ka ng pamasahe. Una-una tatanungin kanila kung meron ka ng pera pamasahe. So, sabihin mo sa kanila na meron na po akong pamasahe. So, kukunin nila yon, yung pera na yon, ibibigay mo sa kanila para may pambili na sila ng ticket. Hindi sila bibili ng ticket kapag wala kang binigay na pamasahe sa kanila. So, kailangan magbigay ka muna ng pera para bumili sila ng ticket. So, iba-iba ang nagiging sistema mga lods. Yung iba, nung nasa kulungan ako, na-obserbahan ko yung mga ibang lahi, wala silang dalang cash na pera. So, ang pera na nanggaling sa labas
Halimbawa, yung isang TNT na nakulong, wala siyang dalang cash, tapos meron siyang kakilala, kaibigan, mag-anak na nasa labas. Ayan, yung kaibigan niya na nasa labas, nagpapadala ng pera doon sa immigration office. Doon sa may telephone booth, sa loob ng kulungan, nakalagay doon yung bank account ng immigration office. So, doon mo ipapahulog yung pera na pamasahe mo. Kung halimbawa manggagaling sa labas yung pera through wire transfer, through bank transfer, online banking. So, itatransfer mo doon sa bank account ng immigration, and then yung immigration naman, i-confirm sa inyo. Tatanong sa inyo na, sino yung nagpadala ng ganitong amount? Yung sender, ganito ang pangalan. So, siyempre dapat kakilala mo yung napadala ng pera. So, kung narinig mo yung pangalan, si Juan de la Cruz, nagpadala ng 250,000 won, sino yung kakilala niya rito, sino yung pinadala ng pera. So, syempre, kung kakilala mo, taas mo ng kamay. So, ako po yun. So, i-confirm nila kung sino yung nagpadala at kung magkano yung pinadala, sasabihin sa'yo. So, ganun ang sistema pagka manggagaling sa labas yung pera. Kung halimbawa naman na meron kang cash na hawak, meron ka ng pera sa loob, tapos tatanungin ka sa immigration officer na, may pamasahe ka na ba, pambili ng ticket? Meron na po. Bibigay mo sa kanya yung pera mo. So, yung mga binibigay na pera sa kanila, meron yan, mga lods, ini-issuehan yan ng parang resibo. Yung pinadala naman na galing sa labas, i-issuehan ka rin ng resibo na gano'n yung pinadala sa'yo na amount ng pera. So, hindi yan basta kukunin sa'yo nang walang sabi-sabi. So, ibig sabihin, may assurance ka na yung pera mo is hindi mawawala, na talagang pambili ng ticket. Diba? Sa iba siguro, dito sa Pilipinas, baka pag inabot mo yan, wala na. Bubulsa na yan, hindi mo na alam kung sino yung binayaran mo, diba? So, wala na yung pera mo. So, sa Korea, hindi po. Pag nag-abot ka ng pamasahe, bibigyan nila ng parang resibo yan, papapirmahin ka na yung katunayan na nagbigay ka ng 250,000 won, kung magkano man yan. Ganon din pag kami nagpadala ng pera sa inyo sa labas, nagawa nila ng resibo at ipapapirma sa inyo. Ganon din naman pag halimbawang kasi sa kulungan, di ba, bawal maghawak ng malaking pera ang isang TNT. So, kukunin ng immigration yan. Bibigyan lang kayo ng 50,000 won, 100,000 won para pambili nyo ng card, yung prepaid card na ginagamit sa loob ng kulungan para pantawag sa labas. So, take note, ulitin ko mga lods, sa loob ng kulungan, wala tayong cellphone. Kukolektahin nila lahat na cellphone natin. Passport, cellphone, lahas. Basta wala tayong kahit anong gamit sa kulungan, kukunin ng immigration yan. Pero, safety yun sa kanila kasi nakaregister yun sa pangalan mo o nakalagay yun sa isang plastic o lalagyan na merong pangalan mo na ibig sabihin ikaw yung may-ari. So wala tayong hawak na kahit ano sa kulungan, kaya dapat may pera tayo na pambili ng card na pantawag. So yung pera mo, kukunin nila yan, itatago. Halimbawa, meron kang 300,000 won na nandun sa may plastic o sa lagayan mo. Pagka i-endorse mo sa kanila yan, bibigyan ka ng resibo na merong 300,000 won. Doon na nagbigay ka sa kanila ng 300,000 won, bibigyan ka nila ng resibo. Tapos pag halimbawang bibigyan ka nila ng, sabi natin, ng 100,000 won, ayan, bibigyan ka ulit nila ng resibo ng katunayan na yung 300 mo binawasan mo at yung 100 is kinuha mo. So bawat transaction doon sa pera mo merong papel, may documents. Kaya ibig sabihin na hindi ka maloloko o iskamin yan sa kulungan sa South Korea. So ganoon ang sistema. Pagka may pera ka, bigay mo sa kanila, saka kanila bibilihan ng ticket. Kung halimbawa naman na transfer galing sa labas, yung pera, pagka na-receive nila, saka kanila bibilihan ng ticket. Hindi yung bibili muna sila bago ka singilin. So, hindi nila ginagawa yon. Kailangan may pera muna bago bumili ng ticket. So, yun sa akin, mga lods, ang naging proseso nung sa akin, meron akong pera pero nasa online banking. So, nasa bangko, nasa account ko. So, ibig sabihin, ang cash na hawak ko is konti lang. Pambili lang nung card, nung calling card, nung prepaid card. So, 50,000 nun yata yung pera ko. Kaya, humingi ako ng cash sa mga kaibigan ko sa labas. Pinadalahan nila ako ng 200,000 won. Pambili ng prepaid card, pambili ng yung mga kailangan ko sa kulungan. So yun nga, nasa ATM ko yung aking pera. So wala akong hawak na cash na malaki. Yung mga kasama ko sa kulungan, yung ginawa nila, ganun lang, transfer lang. So sabi ko, pwede pala na i-transfer lang yung pera. Wire transfer yung pambili ng ticket. So ganun yung nasa isip ko, ganun na lang yung gagawin ko. Hanggang umabot yung 3 days, wala silang sinasabi sa akin na kung nakabili na ng ticket o ano. Pero wala pa rin naman kasi akong binibigay na pera sa kanila. So after 3 days, ayan, dinala ako sa Hwasong. Dilipat kami sa Hwasong.
And then pagdating namin sa Hwasong, siguro mga 2 days na kami doon, may dumating na isang Koreano na parang lawyer siya mga lods. Ang tawag sa kanila is parang manager yon. May mga manager sa Hwasong mga lods, merong tinatawag na manager sa bawat selda. So yung mga bagong pasok doon sa kulungan na yon, a day or after, mga 1 day or 2 days, darating yung manager at tatawagin yung mga bagong pasok. Dadalhin kayo sa second floor, sa third floor, ayan, kakusapin kayo isa't isa, at tatanungin kayo kung meron na kayong pera na pambili ng ticket. So doon sa taas na yon, doon sa third floor na yon, i-allow ka na ibibigay nila sa yung cellphone mo at i-allow ka na gumamit ng wifi ng 30 minutes. So malaya ka doon na kung sino yung tawagan mo, kung sino yung text mo doon sa 30 minutes na yan. Kasi at doon sa third floor na yon, merong wifi at meron ding charger doon at may saksakan kung lobat yung cellphone mo. So yun nga, tatanungin ka kung may pamasahe ka na. Pag sinabing meron, ayan, sulat yung pangalan mo. Nangyari sa akin mga lods, ang gusto ko nga mangyari, sana kasi wala akong hawak na cash, i-transfer ko na lang yung pera sa account ng immigration na pambili ng ticket ko. Kaya lang, nung sinabi ko dun sa immigration na meron pa akong claim, dati po akong EPS, meron pa akong claim na gusto kong kunin, ayan, meron pong Pagicom, meron po akong Cookmin na hindi pa nakukuha. So sabi ng immigration sa akin, sige, ako na ang bahala, sabi ng immigration officer. So wala siyang sinabi kung hanggang ilang araw akong maghihintay. So yun ang nakakainip sa kulungan mga lods, yung naghihintay ka ng update o ng follow-up dun sa o ng resulta dun sa processing ng ano mo, ng papel mo ano. Kasi sa kulungan mga lods, syempre yung mga nandyan talagang makukulit yan, yung mga nasa kulungan. Kukulitin nila yung immigration officer na, oh, may pera na ako, kailan ako pa-flight, mga ito ganyan. Gusto ko na umuwi, ganito ganyan, bilhin nila ako ng ticket, mga gano'n, yung mga kaya yung mga ibang immigration officer na parang naiinis, so hindi na masyadong pinapansin yung iba. So yun nga, after na kinausap kami nung immigration, walang update sa akin after 1 day at 2 days. So dun sa pangatlong araw, saka ako sinabihan na, oh, Philippine Saram, Marlon, kami gano'n. O, taas ako ng kamay. So sabi niya, oh, nail ka, sabihin gano'n. Ibig sabihin, bukas, aalis ka na. So ibig sabihin nun, meron ka ng ticket. So ibig sabihin, flight mo na bukas. So surprise mga lods, biglaan. Kaya kung halimbawa, tinanong kayo kung may pambili na kayo ng ticket, halimbawa may pera kayo, may pambili na kayo ng ticket, at alam na nila na may pambili kayo ng ticket, maghintay lang kayo dyan sa kulungan, ayan, at mga ilang araw lang. Basta clear na yung record niya mga lods, ibubuk na nila kayo ng ticket. Pero syempre, kailangan ibigay niyo yung pambayad niyo. Ang nangyari kasi sa akin mga lods, di ba sinabi ko na meron pa akong claim. Ang nangyari sa akin, dun sa nakuha nilang pera, dun sa pagiging EPS ko, dun yung Samsung Waji ko or yung Samsung Pagicom na tinatawag, yung nakuha nilang pera na yon, hindi nila binawasan yon. Ibinok nila ako ng ticket. Pagkatapos nung paalis na kami dun sa kulungan, inabot nila sa akin yung pera, sa kanila siningil sa akin yung pamasahe sa aeroplano, yung 240,000. So binigay ko sa kanila ng cash. Ibig sabihin, yung na-claim ko dun sa Samsung Waji ko na 3 million won, ayan, hindi nila binawasan yon, hindi nila muna ginalaw. Binigay nila sa akin ng cash, and then nung aalis na kami, sa kanila siningil sa akin yung 240 na bayad sa pamasahe, so sa ticket. So ganoon ang sistema mga idol. At dun sa mga kaibigan natin na ayan, kagaya ni Madam, huwag kang masyadong mag-worry kasi sa kulungan naman libre ang pagkain, libre ang paligo, libre sabon, libre toothpaste, meron ka pang TV, di ba? May makapanood ka ng TV. So, yung asawa niya kasi 9 days na raw sa kulungan at wala pang update. So, hintay-hintay lang, Madam. Yan talagang ang kalaban sa loob ng kulungan, yung inip. Talagang may inip lang kasi hindi mo alam kung makakalabas ka pa, kung kailan pa ba. So, yung sabi ng iba, oh, 8 days ka lang pala nakulong eh. Subukan mong magpakulong. Tsaka mo sabihin sa akin na 8 days lang pala. Nakakainip sa kulungan mga lods, nakakainip, sabi ko sa inyo. At marami nga dyan na nasisiraan pa ng ulo sa kulungan. Nakakaisip, diba? Problema. So marami. At
Mahirap talaga pag nasa kulungan ka. Buti yung napunta ko na Zelda, mababait. Pinakamarami dun sa kulungan namin, mga Thailander. Sa kulungan na yun, parang ako lang ang Pilipino. Wala akong kasamang Pinoy dun. Nepal, Myanmar, tapos Chinese, may isang Nigerian, tapos puro mga Thailander na yung mga kasama ko. So buti na lang yung mga kasama ko is mababait. Talagang nag-anuan kami doon. Inaaliw namin yung mga sarili namin. So, yan mga lods, gusto kong i-share sa inyo sa mga mahuhuli dyan or sa mga nasa kulungan, yung mga mahal nyo sa buhay. Ayan, huwag kayong mag-alala. Basta may pamasahe na kayo, sigurado na bibilhan na kayo ng ticket. Basta hintayin lang yung proseso. Hindi pwede yung mga lods, halimbawa, nakulong kayo ngayon, tapos may kakilala kayo sa labas, binok kaya kagad kayo ng ticket. Sila yung nag-book ng ticket sa inyo. Kinabukasan, magpa-flight na kayo. Hindi pwede yung ganun. Hihintayin nyo yung proseso ng immigration. Kasi, i-verify pa yung record ninyo. Dapat maklear yan bago kayo paliparin o paalisin ng bansa. Diba? I-verify pa nila kung meron kayong mga pending na kaso dyan sa South Korea. Kaya hindi pwede na kayo yung bibili ng ticket nyo para makapag-flight na kayo as soon as gusto nyo. So, hintayin nyo yung proseso ng immigration. Pag halimbawa ang ganun ang ginawa nyo, ang mangyayari sa inyo, rebook lang kayo ng rebook. Diba? So, abala. Ang pinakamaganda niyan, kung may pamasahe na kayo, kung may pera na kayo, sabihin nyo lang dun sa immigration at maghintay kayo ng ilang araw. O kung kukunin yung pera nyo, ibigay nyo na agad at maghintay kayo ng ilang araw kung kailan kayo sasabihan na meron na kayong ticket pauwi ng Pilipinas. So, yan lang mga lods, may share ko. Maraming salamat Ma'am Ivy kasi nagkaroon tayo ng content sa tanong mo. Naisip ko na rin nagawa ng content para yung mga kababayan natin na halimbawa in the future kung mahuli man kayo, alam nyo na yung gagawin ninyo. So, mega loud shoutout. Gusto kong i-shoutout yung mga kaibigan natin. Ayan. Mega loud shoutout. Idol Richard Versosa. At dun sa kasama niya sa trabaho na si Serge Alpha Para. So, mega loud shoutout sa inyo, mga lods. Ayan, sila yung tumulong sa akin, mga lods, na magbigay ng idea tungkol dun sa pera natin sa bangko, di ba? Nung nakaraang araw, nag-upload ako ng video tungkol dun sa pera natin na hindi ko nakiklaim sa bangko. So, napanood nila yung video na yun at in-advise nila kung meron silang solution na binigay. So, i-vlog natin yan once na maklaim ko yung pera, na makuha ko yung pera, i-vlog natin yan para i-share ko sa mga kababayan natin na with the same case dun sa pera sa nangyari sa atin na may pera dyan sa Cebuana na time deposit na hindi makuha-kuha. So, thank you so much, Idol Richard Versosa at kay Idol Serge. Ayan, Para mega loud shout out sa inyong dalawa. Ingat dyan palagi mga lods. So, yan lang mga lods, may share ko ngayong araw. Thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga dako ng mundo na roon. And God bless sa inyo lahat.